What's up? Dito na naman si BNP Vlog Official guys. Pag-uusapan lang natin yung nangyayari kahapon guys. Anong masasabi nyo dito? So bago tayo magsimula guys, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-share, mag-comment sa Facebook page natin na BNP Official Vlog sa YouTube channel at saka Facebook page channel. So sa akin lang guys total karapatan ko maghapon yung hearing kahapon sa Blue Ribbon Committee ni pinangunahan ni Senate President Alan Cayetano at saka Rodante Marcolita. Mas nakakapani-paniwala talaga guys yung 18 malis na yan dahil talagang hindi bayad sila. Yung sinasabi ni Melvin Matibag ng NBI na binayaran daw ng 5 milyon bawat isa para mag-witness doon sa Blue Ribbon Committee, hindi ka papaniwala guys, dahil yung isang kasama ng 18 Maris guys dahil umiyak, salita siya dahil kung binayaran daw sila ng 5 milyon hindi na sana sila pupunta doon dahil mayaman na sila sarap buhay na namatayan nga daw siya ng kapatid sa araw na yun na hearing dahil walang pangpagamot sa kapatid niya. Kung may pera lang daw siya dapat na pagamot na yung kapatid niya. At saka yung mga sangkot guys sa sinasabi ng 18 Maris, kanya-kanya silang deny ngayon. Grabe, hugas kamay talaga guys. Talagang masasabi mo talaga na naghugas kamay bawat isa, mula sa senador, congressman, presidente, mga sekretary na nakatanggap ng malita na diniliberan ng mga 18 Marines. Hugas kamay bawat isa. Talagang kung ganito ang mangyayari guys sa Pilipinas, wala nang mangyayari talaga. Lugmok talaga sa katiwalian ng ating bansa. Lahat ng tao ang matatamaan ng mga ordinaryo. Di bali na yung mga nasa pwesto, nasa politika, dahil talagang kabig ng kabig yan. Kahit umulan, bumagyo, umaraw, tuloy-tuloy ang sahod yung mga yan. Tayong mga maliliit na mga ordinaryong Pilipino talagang matatamaan dahil kayod tayo ng kayod. Pero hindi alam ng mga ordinaryong Pilipino, sabihin nila wala kaming pakialam dyan, di naman kami nagkakapira. Kahit na sabihin natin guys na wala tayong pakialam din tayo dahil pira ng taong bayan to. Wala, Luzon, Visayas, Mindanao ang tax nito, pati yung mga OFW sa buong mundo. Kasama tayo dito guys dahil yung pinaghirapan nating mga buwis na binabayad o tax, ninanakaw lang nila. Kaya wag natin sabihin na hindi tayo kasali sa mga nangyayari sa politika sa ating bansa dahil nanggagaling sa atin ang buwis na pinapasahod sa kanila. Tayo ang naghihirap, mga politiko ang nagpakasasa sa sarap ng pinaghirapan natin. Kaya yung mga nagsasabing mga hayaan mo na yan, wala namang mangyayari dyan. Sa ngayon guys, wala talagang mangyayari dahil si Marcos Jr. pang nakaupo. Pero balang araw, makakamtam din natin ang hustisya pag iba na ang nakaupo sa pisto. Dahil sa ngayon talaga, malabo talaga maparusahan ang lahat ng mga nagnakaw sa bayan. Lahat ng nagbalahura sa ating bansa, talagang malabo talaga makulong ngayon dahil si Marcos Jr. konsinti niya lahat ng mga nagnanakaw sa bayan. Wala nga congressman na kulong. Kaya malabo talaga ngayon na maparusahan. Mga 2 taon pa siguro bago pagkatapos ng 2028, saka pa natin siguro makamtam yung mga sinasabi nating pagnanakaw sa bayan. Sa ngayon talaga wala tayong pag-asa na maparusahan dahil talagang iniipit mula sa senador. Kung sinong kumakalaban ngayon sa gobyerno, talagang dadaragin sa sampahan ng kaso kung ano-ano. Kaya natatakot din minsan yung iba. Hindi rin natin masisi yung mga ibang senador katulad ni Escudero, dinadarag, tinatakot na pag ayaw lumipat doon sa kabila, kakasuhan. Kaya yun ang mahirap guys dahil talagang pati Malacanang ginigipit na, sumasali na sa dapat hindi dapat pagsalihan nila dahil talagang brusko nang ginagawa ngayon ng administrasyon Marcos. Lahat tinatakot, tinadarag para hindi lang siya mapanagot sa mga nangyayaring nakawan sa bansang ito. So yun lang muna guys ang update natin ngayong araw na ito dahil sa nangyayaring hearing kahapon nga. Aantayin lang natin ngayon ang susunod na kabanata sa hearing o sa Senado kung anong mangyayari nila dahil ang kagulo rin siya, 2 faction. Faction ni Wiching Gatchalian, faction ni Speaker Cayetano. Talagang magulo ang nangyayari ngayon sa Senado natin. Si Alan Peter Cayetano, wala naman sanang problema sa kanya kung naghalal sila ng 13, hindi yung 12 dahil nasa Philippines Constitution talaga natin na
24 senador, dapat 13 ang majority. Pinipilit kasi din sa kabila na 12 lang dahil wala na raw si Jingo Estrada, wala na si Bato, nagtago, kaya 12 lang. Nasa Philippine Constitution talaga na hindi naman nasa ibang bansa. Masasabi mo lang 12 kung nasa ibang bansa ang mga senador. Nandito lang sa Pilipinas, paano magiging 22 na lang natira? Kaya talagang mga law expert talaga, masasabi mo rin ang bias. Kahit sabihin natin na matatalino yung mga expert na yan, masasabi mo rin na talagang hindi rin sila, pumanig din sila sa mali. Dahil mga bias din yung mga law expert na yan. Pagkampi sa kabila, okay lang. Pagkampi sa kabila, wala lang. So yun lang muna guys, maraming salamat sa inyong pagtitiwala dito sa Facebook page natin at saka sa YouTube channel. Sana tuloy-tuloy ang suporta guys para marami tayong mga kababayan na makapanood sa mga balitang hindi fake news, dahil magkalat na talaga ngayon ang mga fake news sa ating bansa. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyo sa walang sawang panonood at tiwala. Sumali rin kayo guys sa YouTube channel natin, sa community, saka sa Facebook page natin. Pakipollow nyo ang BNP Official para marami tayong mga kababayan na nakapanood nito. Pakishare nito guys yung video natin sa Facebook page at saka sa YouTube channel. Maraming salamat. Bye bye. Hasta la vista baby.